Balitang si Miss Catherine Bernardo di umano ay engaged na. Aba, pag-usapan natin yan. Ang banda ng kaluluwa. No, parang sobrang yung galit po nila kay Catherine, abot langit po ata, no? So, this time, eto na, pag-usapan natin ang ilan sa mga pinag-uusapan sa social media na ipinost pa, no, ng isang online news na PM, pang movies. So, sabi dito, jowa ni Catherine may sagot sa bashers. So, ito po yung sinasabi na parang nagsalita na raw itong si Mayor Alcala patungkol sa di umano'y relasyon nila ni Miss Catherine. Kinontra ng fan si Catherine Bernardo ang lumabas sa TikTok kung saan sinagot ni Lucena Mayor Mark Alcala ang tanong ng isang fan kung kailan sila magkikita ng magkasama ni Catherine. Sagot po ni Mark, pag wala ng toxic na bashers. Bukod sa sagot na ito ni Mark, nilike at inunlike nito ang nag-comment kung kailan nga sila makikita ni Catherine. Sa sagot na yon, ang ibig daw bang sabihin ay never makikitang magkasamang dalawa dahil hindi naman daw titigil ang mga bashers. May mga kinilig din sa sagot na yon ni Mark. Kaya lang, mabilis na kinontra ng fans dahil alam nila na hindi si Mark ang may hawak ng TikTok account nito, kundi ang kanyang team. Kaya baliwala ang bashing at hate comment na ibinato sa kanya. Pati yung mga kinilig sa sagot nito, null and void dahil hindi naman pala siya ang personal na sumagot. Samantalang naipamigay na sa mga apektado ng lindol na Cebu ang relief goods ng Bernardo sa tulong ng fans si Catherine. Ang dami nilang natulungan na malalaking bag ng bawat isa at maraming laman. Comment ng mga fans, hindi tinipid ang relief pack at maganda pa, pumunta ng Cebu ang mom at sister ng aktres na papangasiwaan ng pamimigay ng tulong. Pero mas nakakaloka nga ang ilan sa mga balitang naglalabasan ngayon sa social media. Sobrang sikat kasi ni Miss Catherine kung ano-ano na lang ang mga fake news na naglalabasan ngayon. Meron pong mga naglalabasang balita na kung saan ito pong si Miss Catherine Bernardo di umano ay engaged na daw, no? Ito daw yung isa sa mga vlogger na tinatawag na parang siyang AI yung boses niya. Tapos kung ano-ano, parang may storya. Noong nag-propose itong si Mr. Alcala sa Australia dahil nga di ba napabalita na naspatan daw sila doon. Ngayon, pagkatapos ng proposal, may lumabas na may secret wedding daw. Tapos, meron din lumabas na wedding daw nila sa Amampulo. And then, may mga lumabas din na nagpatulpo ditong si Mama Min. Pinatulpo daw itong si Mayor Mark Alcala. Meron din pong nagsabi at ito pong vlogger na to ay pinalabas na buntis na daw si Catherine, 'di ba? In a span of ilang months, no? Yun po yung mga naglalabasang balita na talaga namang nakakaloka at talagang kung hindi po kayo magi-imbestiga, hindi kayo magi-investigate patungkol sa mga nagfa-fact news or fake news na ito, kailangan po is talagang kayo maging mapagmatsyag po kayo, 'di ba? So, katulad po ng mga lumalabas sa balita ngayon, pinabulaanan po no ng kampo ni Miss Catherine Bernardo at ng kampo nitong si Mr. or Mayor Mark Alcala na siya yung sumasagot sa mga tanong ng mga bashers at mga tao dito sa TikTok. Alam niyo naman po yung TikTok, 'di ba? Napakalawak po ng range niyan. Kaya konting kibo, talagang pag-uusapan. Marami pong mga kinilig doon po sa reaction na 'yon. Pero ang totoo, wala naman talagang katotohanan yung mga balitang naglalabasan na 'yan. At the same time, isinihiling din po ng ilang mga fan, no, nitong si Catherine, yung mga supporters niya, na sana raw ay umaksyon na rin ang kampo ni Catherine Bernardo patungkol sa mga lies and fake news na naglalabasan ngayon sa social media. Kasi number one is parang nai-stain yung kanyang credibility bilang isang actress. No, lalo na't ngayon meron po siyang paparating na project with James Reid, no? Although sabi nga po ni Mr. OG Diaz, good or bad publicity, still publicity. Kahit pa hindi maganda yung balita na yan, ay nakakatulong pa rin siya parang pinapublicize yung kanyang mga upcoming projects, 'di ba? Pero ang masama lang kasi, marami pa rin talagang naniniwala kasi maraming nag-shares, maraming mga yun yung kanilang nagiging topic sa Reddit tsaka sa X, 'di ba? Doon po sa Twitter, na bagay na minsan imbis na hindi na kailangan magpaliwanag ni Catherine, minsan is talagang kailangan pang maglabas ng mga ebidensya, katulad po na lumabas mo yung balita na buntis daw si Catherine na nakikipag-live-in. Kung hindi po itinama ni Mr. OG Diaz yung kanyang balita na yon, baka hanggang sa ngayon nasa isip pa rin ng mga fans at ng mga bashers ni Catherine, nakikipag-live-in nga siya. At the same time, is paniniwalaan din nila yung mga news na naglalabasang buntis siya. Kaya kung matatandaan po ninyo sa kanyang IG account, naglabas po siya ng isang video kung saan talagang ini-stretch niya yung kanyang tiyan. Pinapakita niya na hindi siya buntis or whatever, ganon.
Kasi kung matatandaan po ninyo, may mga naglitawang balita patungkol dun sa kanyang grand launch ng kanyang business sa Green sa sambang lugar ito kung saan pinakita niya yung kanyang mga German na mga German na ginagamit sa comfort room, 'di ba? Emplo, yun, Empolo, na matatagpuan sa Green Hills. Tapos, napanood din natin na nandun po si Mayor Zamora, no, yung mayor po ng San Juan. At sinabi po nila na medyo daw malaki yung tiyan ni Miss Catherine during those times na naroon po siya sa Green Hills, na pinaghihinalaan daw na buntis di umano si Miss Catherine. Diyos ko, alam niyo po ba, sa panahon pa lang po ng Katniel, lagi po siyang sinasabihang buntis. Pero hanggang sa ngayon, ay pinapatunayan ni Catherine na hanggang sa ngayon talagang walang katotohanan lahat ng mga fake news na naglalabasan na yan. Kaya talagang very grateful din naman ang pamilya ni Miss Catherine dahil marami pong nagtatanggol kay Miss Catherine Bernardo, diba? Parang talagang totoo talaga yung sinasabi ng ilang mga showbiz insiders and showbiz critics na marami talagang gustong pabagsakin ang isang Catherine Bernardo. Kaya kung ano-ano na lang na fake news ang inilalabas. Pero syempre, sabi nga, hindi nyo mapapabagsak ang taong talagang you cannot put a good man down, diba? Sabi ng kasabihan. So, ganun yung nangyayari ngayon kay Miss Catherine Bernardo. So, abangan natin ang ilan sa mga updates papatungkol kay Catherine. At syempre, bago tayo matapos, i-congratulate natin si Miss Catherine Bernardo sa kanya pong award bilang Most Influential Celebrity of the Year. And that's it for today. Miss Catherine Bernardo, abay napahamak dahil sa ipinost ng kanyang ina na si Miss Min Bernardo. Balang araw ay sa rin at kasabay nito ay panoorin natin ang social media. Na-opinionan lamang po namin. Tungkol naman po ito kay Mami Min sa dakilang ina ni Catherine Bernardo na pinupupog. Ngayon, dahil lamang sa isang pumanaw ng aso, si Summer. Di ba? Di ba merong alaga ang Catherine mo, si Summer? Ang kanilang poodle, di ba? Natural nung pumanaw, inaalala ng pamilya ni Catherine ang anibersaryo ng pagkamatay. Dito sa pinakahuli, nagpost si Mami Min nung video at saka yung pag-aalay niya, meron pang sunflower. May card pa from your family, ganun. Nagalit ang mga, yung hindi nakatmil ngayon. Ano sabi nila? Kasi sabi, bakit naman kinakailangan pa mag-post na kasama sila niya. Pwede namang wala na lang. Para pag na kayo magpaasa. Yun yung paasa ng word paasa. Yung sinasabi niya, masyado kayong paasa, tama na. Video nyo ang magkasama pa si Daniel at si Catherine, samantalang si Daniel may Kayla Estrada na, si Catherine may Mayor Alcala na. Pero bakit nyo pa pinagsasama? Sino naman na isasama ni Mami? Ibang tao. At saka magunin tayo ng hindi tayo naman. Ni Daniel yun. Alagaan nila yun. Alam naman ilagay niya picture tayo. Hindi naman natin ano si Summer. Natural yun ang nilalagay na video. Ito mga bata. Kasi sila yung parents ng her baby. Ganun. Kasi third anniversary ng anniversary ng aso yun. Alam mo na ilalagay dyan kung sino yung mga tao. Magagalit naman yung mga kabinet. Hoy, alaga ni yun. Ni Daniel yung aso ngayon. Bakit naman sigal ito? Sinama mo pa dyan. Di ba basta manulit si Mami? Nakakalungkot kahit ano. Wala nang safe talaga ngayon. Kumanan, kumaliwa, gumitna, dito ka sa likod. Wala. Kaya dapat mag-iingat na lang talaga. Super ingat lang talaga lahat ng artista. Lalo na yung pagpo-post kung kailangan talaga. Think 100 times or 1,000 times before you click. At bago ka mag-post ng anumang larawan, tingnan mo muna kung sa picture na yun, may masasabi pa rin ang mga mema. Diba? Nakakawa si Mami Min. Alam mo yung good intention lang naman yung ginawa niya. Tapos ito pa binabilang pa siya kung ano yung mga sinasabi. Nakakatuwa nga ako, mahal na mahal ko ang mga tao na pagmahal sa hayop. Yung fur baby, di ba, mga pusa, mga aso. Kasi kung kaya mo magmahal ng aso o pusa, mas kaya mo magmahal ng kapwa mo. At yung ginawa ni Mami Min yan, napakagandang At saka si Mami Min, matapos nilang, di ba, binilap nilang gusto, pinalapakan nila ng gusto si Mami Min, nung namigay ng tubig doon sa naganakali. Oo, di ba? Tapos ngayon ito ibabas niyo dahil lang sa aso, di ba? Natural lamang po na natin masyado pang kaseryosohin ang kwento. Si Summer ay aso po ng Katniel, kay Daniel at kay Catherine. I-fur baby nila yan. Alangan namang ibang tao ang isama doon sa video ni Mami Min. Kaya dapat lang po talaga ibigay na natin yun sa kanila. Di ba? Nakakaawa. Katulad ng mga statement nga, ginather po ni Miss Christopher Min ng ilan sa mga komento ng netizen matapos itong si Mama Min ay mag-post patungkol dun sa poor babies ni Catherine Bernardo at ni Mr. Daniel Padilla. Sabi po dyan, umani ng halo-halong reaksyon ng Instagram post ng nanay ni Catherine Bernardo na si Min Bernardo tungkol sa pag-alaala nito sa pumanaw na fur baby ng aktres at ex nitong si Daniel Padilla na si Summer. Ipinost nito ang photos at videos ng libingan ng aso sa garden ng kanilang bahay na may kasamang bouquet ng sunflower at may caption na "It's been 3 years, Summeru, and we still miss you." Kaya naman napakomento ang Katniel fans si Catherine at Daniel at napabalik tanaw ang relasyon ng mag-ex. Namimiss daw ng mga ito si Summer na pumanaw 3 taon na ang nakakaraan. Maaalalang si Summer ang tila naging simbolo ng pagmamahala ng dalawa noong sila pa, lalo na at madalas nilang i-post ito noon. Nakasama pa nila ito sa huling digital series nilang The House Arrest of Us noong taong 2020.
Maalala rin viral noong kasagsagan ng issue ng breakup nila Catherine, ang naging payag ni Daniel ang pinaka-loyal para sa kanya ay si Summer, samantalang umaasa pa rin ng iba nilang tagahanga na magkakabalikan pa ang dalawa. Ngunit nagmukhang malabo nang mangyari dahil meron ng di umano'y kanya-kanyang karelasyon ng dalawa. So, katulad po ng mga post na ito, ay umani po ito ng mga negatibong komento mula sa mga netizen. No? Sinasabi po kasi ng ilan na parang hindi raw timing at pinapaasa lang daw nitong si Mama Min ang mga Katniel fans, no? Kahit alam daw natin na may mga karelasyon na sila. So, dahil dyan, may mga negatibo at positibong komento dito po sa mag-ina to na parang sinasabi ng ilang mga supporters si Catherine na pahamak si Catherine dun po sa pinost ng kanyang ina. Well, in fact, kung titignan po natin, wala pong masama na parang walang masamang motibo si Mama Min para nung ipinost niya at inalala si Summer na sinasawag na baby or fur babies ng Katniel. Well, in fact, yun po ay simbolo ng kanilang pagmamahalan. So, dahil dun napamahal din naman si Mama Min at naging pamilya din kung gaano niya rin inalagaan at minahal si Summer, ano? Kaya naman di may iwasan ni Mama Min na talagang alalahanin yung kanilang fur baby ng Katniel. Pero hindi po yun kinatuwa ng ilang mga netizen dahil sinasabi nitong sinasariwa lang daw di umano ni Mama Min ang sakit na naramdaman ng Katniel fans at ni Catherine and ni Mr. Daniel Padilla. Well, in fact, yung post po ni Mami Min ay nilike at hinard pa nitong si Miss Catherine Bernardo, which means talagang nag-a-agree siya that she really miss yung kanilang fur baby, yung kanilang fur baby, not Daniela. Wala po siyang sinabing Daniel, pero fur baby po yung kanyang namimiss. So anyways, sa tingin po naman po is wala naman po talagang bad intention si Mama Min, no, sa pag-post ng mga litratong ito na may kinalaman sa Katniel. Tanging ang mga fans, bashers lang talaga ni Catherine ang maraming sinasabi against her. Ganun po talaga yun, no, kapag mga bashers, wala talaga silang sasabihin maganda dito po sa mga artistang ito. Kahit alam natin na parang actually buhay naman nila yan, at the same time is may kanya-kanya silang desisyon. Sabi nga ni Catherine, alam niyo kung bakit dead man lang si Catherine sa mga intriga sa kanya? Because she believed na ano man ang sabihin ng tao sa kanya is hindi naman po yung makakabawas sa pagkatao niya. Kaya nananatili ang tahimik. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV. God bless everyone! Pag showbiz chismis, dito ka na tumutok. Siguro